Nako guys, eto maraming makaka-relate dito. Susan Migs, tumaan din ba kayo sa tigyawat age? Ay naman na, Oo syempre. naman, syempre, Kuya Kim. Swerte na lang yung hindi tinitighawat, di ba? Ako na nag-aaral ako, puberty, kadalasan. Mula high school to college, pinagdadaanan yan, boys and girls. Sabihin daw, may crush, hindi totoo yun. Pag kitang-kita, parang di mo na rin mapigilan ng sarili mong tirisin yung tigyawat. Oh, naku, totoo. Mahirap yan. Tsaka nakakadagdag pa dyan yung init ng panahon. Totoo, kaya yan. halo-halo talaga yung dumi sa ating muka. Pero paalala mga kapuso, huwag po basta-basta gagalawin ng tigyawat. Dahil akala mong maliit lang, maaaring maging malaking problema. Yan ang kwentong inalam ni Dano Tingkungko. Bago mo ituloy ang binabalak mo, tiis-tiis lang sa pagtiris. Dahil kapag yan ay pumutok, baka lalo kang mainis. Dahil ang tigyawat, posibleng hindi maawat sa paglaki. Marso ngayon taon nang tubuan ng tigyawat sa ilong ang 26 anyos sa si Nerissa. Hindi ko first time na magka-pimple sa ilong. Many times na po ako nagkaka-pimple. Nung time na yun is medyo na-annoy ako kasi hindi pa po kasi siya hinog. Tapos masakit po siya at saka uncomfortable po siya. Agad niya raw itong tiniris sa pag-asang ito ay maaalis. The day after po na tiniris ko yung pimple, doon po nag-start yung fever ko. Pero mga after 2 days po ata, doon na siya nag-start na namaga at napula po siya. Pumunta po na ako ng health center para maka-avail po ng libreng check-up at ng libreng gamot. Pero sa halip na gumaling, namagaraw ang kanyang ilong. Sa paghanap ng solusyon, pumunta po ako sa Tagum. Sabi po kasi ng matanda doon na what if lalagyan ko siya ng bulaklak ng gumamela kasi para daw po sipsipin yung nana sa ilong. Okay naman po yung bulaklak sa gumamela. Ang tigyawat ni Nerissa, imbis na gumaling, 7 araw siyang na-ospital. Paliwanag ng dermatologist sa si Dr. Jean Marquez, may tinatawag na dangerous triangle ang mukha ng tao. Pwedeng mangyari yon because of an infection or trauma to the face, especially dun sa dangerous triangle area of the face dito from the bridge of the nose papunta dito sa mouth area. Mas maganda po na maging aware. Dapat po alagaan talaga yung muka kasi first time ko po na-admit sa hospital ng dahil lang po sa tigyawat. Ang kondisyon ng kanyang tigyawat tinatawag na cavernous sinus thrombosis. Sinabi ng cavernous sinus, it's actually a space dito sa ilalim ng brain natin, malapit sa mata. No? So there's a space there, that's the cavernous sinus. And when you say thrombosis, blood clot, there's blood clot there that's actually affecting the circulation to the brain. From the brain to the face, from the face to the brain. Delikado umano ito kapag hindi naagapan. If the circulation to the brain gets affected, then it will cause actually a possible death. Although this is very rare, no, but it can be a possibility, especially kung may kasabay din itong infection. It can also cause lack of blood supply to the brain. Dagdag pa ni Dr. Jean, huwag magpahid ng kung ano-ano sa mukha lalo na sa tigyawat. Walang sapat na pag-aaral na ang gumamela talaga ay makakatulong sa pagpatay ng infection. Pag sobrang laki na ng tigyawat, it's best to go to a board-certified dermatologist. Baka kailangan nyo na po ng oral antibiotics or an oral medication. And of course, you need some topical definitely and kailangan na siyang tanggalin. Makalipas ang 1 linggong gamutan sa ospital ay gumaling na ang tigyawat ni Nerissa. Hindi po yung ganun kalaki na pimple, dapat alagaan pa rin. Kasi po, hindi mo alam yung risk po na makukuha ng dahil lang po sa pimple. Maliit man o malaki ang tigyawat, ang paglaki nito pwede nang maawat kung tama ang proseso at sumangguni sa eksperto. Ako si Dano Tingkungko at yan ang kwentong dapat alam mo.